breaking news po. Ang balitang hindi pa nababalita. Pumutok po. Talagang nagkaroon po ng komosyon, nagkabalibagan. Uminit po ang rally kontra korupsyon dito sa EDSA Shrine na napapalibutan ng napakaraming mga sundalo na talagang mga armado. Eto na po mga kababayan, binira si BBM at si Martin Romualdez. Eto na po, nagkabugbugan talaga ito mga kababayan. Nagiinit na ang taong bayan. Eto na po ang balita. Mga kapatid kong Pilipino, Mr. President Martin Romualdez, Mr. Zaldico, hindi naniniwala ang taong bayan sa sinasabi ni Claire Castro na gumagawa ng malawakang investigasyon ang administrasyong ito. Mr. President, paano maniniwala ang taong bayan at ang Pilipino na may patutunguhan at may mapupuntasyon ito kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa pagnanakaw? Nakakapagtaka mga Pilipino sa pangunguna ni Senate President Z. Escudero at ang Blue Ribbon kay Rodante Marcoleta. Old Spice keeps your bits fresh. Kita nyo mga kababayan, halatado na yung nag-iimbestiga daw, korap. So ngayon, ito nakikita ng mga taong bayan, mga kababayan, na galit talaga. Si Tito Soto, pinalitan si Escudero. Ito namang si Marcoleta, pinalitan ni Ping Lacson. Hala ka, mga kababayan. Kaya dito sa naganap na bugbugan sa EDSA, talagang binato ng batikos itong dalawang ito, mga kababayan. Na meron bang aasahan ng taong bayan o guni-guni lamang itong ginagawa nilang pag-iimbestiga dito. Nako po, nakakahiya ito, mga kababayan ko. Paamin nila si Diskaya na kasabwat sa pagnanakaw si Martin Romualdez at si Zaldico. Pagkatapos, pinatawag si Congressman Toby at sinabi ni Congressman Toby na kasama si Zaldico at si Martin Romualdez sa pagnanakaw ng buwis ng bayan. Ngunit, ang nakakapagtaka, matapos sabihin ng pamilya Diskaya at ni Congressman Toby na sangkot si Martin Romualdez at si Zaldico sa pagnanakaw, ay nang gabing yun pinalitan nila ang Senate President. Nakita nyo po mga kababayan, pagkatapos nga naman na banggitin si Martin Romualdez, mga pasabog ni Toby Chanco, biglang sinibak si Senate President Escudero na yun pala ay naging collateral damage lang. Ang pakay po talaga nila si Senator Marcoleta na meron daw bumulong po na hiniling kay Senate President Escudero na sibakin ito si Marcoleta. Yun nga lang hindi sumagot si Escudero. So ngayon, pati si Escudero sinibak ngayon. Grabe, no? Bakit kaya pinalitan? Marami po ang gusto marinig doon. I-move natin ang mikropono papunta doon upang makapagsalita si Brother Pat. At na mapakinggan po ang kanyang boses. Unti-unti nandun ang mga flag park. Halika. Mr. Technical. Ayan na, lumabas na. Yan mga kababayan, ako napakatindi nito. Anong sinasabi ng mga komento mga kababayan? Talagang napakaraming comment. Doon kayo sa Mendiola mag-rally. Simula pa lang ito, umiinit na. Hala ka. Bongbong Marcos mag-resign ka na. Hala ka mga kababayan. Patalsikin ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Hala ka. Nelly Arcafe, dapat tuloy-tuloy na wala ng uwian dahil kung magsisiuwian walang mangyayari. Dahil makakaporma mga kawatan at pulis na mga kawatan din. Mga bayaran din kayo, sabi ni Michael Tarin. Mga squatter, mga
Hinayupak kayo, sabi nyo. Mga isa pa kayo sa pabigat ng bansa. Ala ka, mga kababayan. Ito po, ang mangyayari dito, mga kababayan, talagang matindi po ang rally. Kailangan pa ng mga matatapang at agresibo ng mga leader sa rally para magtagumpay ang laban at huwag nang tantanan ang aksyon hanggang bumaba ang Marcos. Hala ka, mga kababayan, matindi ito. Talagang napakatindi, no? Ito lang sinasabi natin, mga kababayan, na gulo talaga ito. Ito po, ibinahagi ni Senador Marcoleta ang pagkadismaya sa kanyang pagpapalit. Ito po, mga kababayan, panoorin niyo po. Marami kasi nagtatanong, ano ba Ito po, si Senador Marcoleta. Maiiyak kayo dito eh. Marami kasi nagtatanong, ano ba talaga nangyari po sa Senado, Sen? Siguro i-refresh nyo nga po yung ating mga kababayan. Kagaya nung nalalaman na ninyo at ang daming nagbibigay ng feedback sa akin, hindi lamang libo-libo, halos milyon-milyon na yata, Ay, opo, oo. na hindi nila matanggap-tanggap na ako po'y biglang pinalitan Yun. bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Oo. Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama pa yung lumabas sa mga social media, Sen, na ang puntirya talaga kayo. Kasi hindi naman nila ako maalis kung hindi nila alisin yung puno. Ayun. Ganun po yung nangyari riyan. Oho. Ngayon, ang medyo hindi po ako nagsasabi nito. Ito po ay kinukumpirma ng napakarami pong mga kababayan natin na hindi po nila nagustuhan yung mabilis ang pagpapalit ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Lalong-lalo na po doon sa panig ng paglalahad na po ng katotohanan. Yung pag-iimbestiga na po sa kanila pong palagay, ay meron na po silang nakikinikinitang mga katotohanan na lalabas dyan. Ayan po, mga kababayan. Ayan po ang reaction ni Senador Marcoleta sa kanyang pagkakatanggal. Malupit ito, mga kababayan. Bigla-bigla na lang siyang tatanggalin na walang dahilan. Basta sinabi ni Senator Senate President Tito Soto, ayaw ko si Marcoleta, tanggalin yan. Hadlang sa aking plano. Ala ka. Sabi tama yan, naalis si Marcoleta dahil bias yan. Sinasabi ng mga basher ni Senador Marcoleta. Wala kasing galang sa kapwa mo, Senador, feeling supremo ka. Feeling supremo o si Tito Soto ang nagmamagaling. Tuwang-tuwa po ang taong bayan at napalitan ka. DDS ka na bias. Ay, maraming basher si Senador Marcoleta. Si Tito Soto, nagmamagaling, hindi naman abogado. Mukhang A1 lang na nag-aral sa One Bull University. Sabi ni Boom Panis-Panis. Hala ka. Ito, sir, ingat po kayo ni Ping kasi aawayin ka daw niya. Hala ka, layari. Buti na lang talaga pinalitan ka dahil kung ikaw mananatili dyan, walang mangyayari sa investigasyon. Naniniwala ba kayo na pag hindi napalitan si Marcoleta, walang mangyayari? O kay Tito Soto na moro-moro lang ang ginagawa? Naku po, mga kababayan. Si Tito Soto, kunwari, hindi bias pero tuta ni Martin. Grabe naman, mga kababayan. Ayan po sinasabi ng mga komento, mga kababayan. Ayaw ko si Tito Soto. Feelingerong abogado. Wala namang alam, sabi ni Supot 129. Ito na, mga kababayan. Si Tito Soto, bias na bias. Nagmamagaling. Wala namang alam, sabi ni Pusong Pilipino. Senator Marcoleta, we love you. Huwag kang papaapekto kay Tito Soto. Kunwari lang, nagmamagaling, wala namang alam. Alaka. Nagbuhat ng bangko si Tito Soto. Mukhang ewan. Nagmamagaling, wala namang alam. Grabe ni Juana 35. O, tignan nyo po, mga kababayan.
Maraming basher dito Wala kang kwentang tao na turingan kang representative ng INC to the Senate. You're not promoting justice by standing up with the corrupt senators. Dito kasi mga kababayan, yung mga basher po ni Senator Marcoleta, gusto nila pilitin itong Diskaya spouse na ito na ituro at pilitin kahit wala naman sa kanilang papel. Gusto nila na si Marcoleta itong senador masangkot pero wala naman sinasabi ang mga Diskaya. Ito'y kusa nilang sinabi na walang mga senador. Ngayon, ang gusto ng mga taga-suporta ni Tito Soto, birahin ang mga senador. Yun, hindi pwede yun kung pipilitin mo yung mga witness na hindi naman talaga sangkot yung mga senador, ba't mo pipilitin? 'Di ba, mga kababayan? Anong masasabi nyo dito? 'Di ba? Makikita nyo talaga kung sino yung bias na mga senador dito, 'di ba? Ayan Marcoleta, Senate President, may kinikilingan. Pansin nyo naman may kinikilingan talaga Congressman ang pinoprotektahan. Tignan nyo po ito. Congressman ang pinoprotektahan ni Tito Soto. Makikita nyo po dito yung mga sinasabi ni Senator Marcoleta na ang gustong protektahan ni Tito Soto yung mga senador. Makikita nyo naman mga kababayan na may kinikilingan po ito. Tignan po natin mga kababayan Ito po. Talagang makikita nyo po talaga na meron talagang pinapaboran si Tito Soto. Nangyayari ngayon sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kesa sa mga senador. Kaya nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel, ayun. Pinutektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaproteksyon ngayon. Sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krame? Di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiranan. Bumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun, sabi niya mamaya kapag tayo ang nanghiram, hindi rin nila tayo pahiramin. Ano ba itong hiraman ba to? Yun nga ang punto. Yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong sen. Pero sinabi ko sa kanya, ngayon kung hindi tayo pahiramin, marami naman tayong sarili. Iyon pa na yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling manghiram din ang Senado. Kung ako lang hindi ako nanghihiram. Kita nyo mga kababayan, pag hindi kasi abogado, hindi marunong. Kaya ito sinasabi ng Marcoleta, pag wala kang alam, mananatili kang walang alam kasi nga, wala kang alam itong si Marcoleta, abogado ito. Ano sabi ng mga comment? Ang galing din ng media magsulsul. Tignan nyo po. Kakaupo pa lang ni Tito Soto sa Senate, hinuhusgahan mo agad. Ikaw tong pinagtatakpan mo mga mastermind nyo sindikato. Buti nga napalitan kayo, at least may pag-asa na ilabas yung mga mastermind. Gagawin mong witness si Diskaya corrupt nga at kasosyo pa ni Bongo. Nako po mga kababayan. Ito yung mga basher ni Marcoleta. Tignan nyo. Dapat kasi lawmakers, hindi yung mga naggagaling-galingan na artista, sabi ni Arturo. Sayang boto ko sa'yo, Tito Soto. Malaki pong binigay nila kay Soto para protection is there. Alaka. Senator, pag ang SP inutil at walang alam, ang alam ay sumunod sa utos ng nakakataas. Kahit senador ilalaglag. Kasi sabi sa aso, kagatin mo mga yan pag sinasaway ka. Alaka. Marcoleta, sinabi ng Diskaya, wala daw silang substandard project. Wala daw silang ninakaw. Wala daw gaya nung 2016. 2022 na number 1 contractor sila. Ano yun? Tapos witness protection program. Hindi kasi nila alam yung batas mga kababayan. Kaya yung mga basher ni Marcoleta, naggagaling-galingan.
Tama si Marcoleta, ayaw ko si Tito Soto. Tingnan nyo po mga kababayan. Sanay na si Soto sa maraming tao. Kala niya kasi nasa Itbulaga siya. Ako po mga kababayan. Bias at sinungaling ka, Tito Soto. Tignan nyo mga kababayan, yan po yung mga ano. Tignan nyo po mga kababayan. May mga basher pati title ng mapanlin lang, wala talaga tong Net25, parang SMNA lang. Mas pinoprotektahan daw ng congressman. Custody lang naman pinag-uusapan. Parang ang laki ng problema. Tignan nyo, mga debobo, mga basher ni Marcoleta. Wala namang alam, nagsasalita. Kaparehas nyo lang si Tito Soto. Kupal yan si Tito Soto, tuta ni Romualdez. Hala ka, mga kababayan. Para sa akin, wala akong pinagkakatiwalaan. Si Marcoleta lang talaga. Walang kwentang Soto. Tignan nyo mga komento. Baka kumanta. Hala ka. Utot mo, Tito Soto. Parang pinklawan ka. Hala ka, spread the love. Sinungaling ka, Soto. Ayan. Kahit mali ka po, senador, kahit nakaw. Hala ka. Ayan, mga kababayan. Ito na ang sinasabi po natin na nagkakabakbakan na po. Na talagang ang taong bayan galit na dito. Punong-puno na po sa nangyayaring korupsyon. Pinalitan bigla si Marcoleta, wala na. Guni-guni na ang nangyaring investigasyon. Papanigan na lang nila kung sino yung tinuturo ni Bryce. Pero kay Diskaya, hindi na nila papaniwalaan, mga kababayan. So, ano sa tingin nyo po? Mag-comment po kayo sa balitang ito. Maraming salamat mga kababayan. Once again, ako si The Wonders Philippines, ang inyong lingkod. Isang like po at isang share. Mabuhay po.